Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Jemery B. Aceves, mag-aaral mula sa BSEDS Filipino 3 at narito sa inyong harapan upang maipahayag ang patungkol sa karapatang pantao. Ano nga ba ang karapatang pantao? Mahalaga nga ba ito? Mahalaga ang karapatang pantao dahil ito ay isang dokumento na nagbibigay proteksyon at pagkilala sa dignidad at mga batayang kalayaan ng bawat individual. Ito ay pinaniniwalaang lahat ng tao ay mayroong mga karapatang nararapat na masahin na may pantay-pantay, dignidad, respeto at paggalang anuman ang estado sa buhay. Noong ika-10 ng Disyembre taong 1948, ipinahayag ng Pambansang Komisyong Pangkapayapaan ng United Nations sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt ang Universal na Deklarasyon ng Karapatang Pantao bilang isang pangkalahatang batayang dokumento na nagtatakda ng mga karapatan at kaliyaang dapat matamasa ng bawat isa. May 30 artikulo ng pandaigdig na nagpapahayag ng mga karapatan ng tao na isinalin sa Filipino at inilibag ng Law Center ng Pamantasan ng Pilipinas. Ilan na rito ay mga karapatan at pagkakapantay-pantay sa buhay at kaligtasan, karapatan laban sa diskriminasyon, karapatan sa kalayaan, kalusugan, karapatan sa dignidad, karapatan sa pantay-pantay na batas at proteksyon, karapatan sa edukasyon at marami pang iba. Halos lahat ng nasa probisyong ito ay matatagpuan sa Bill of Rights ng Saligang Batas ng 1987 Constitution. Bill of Rights na ipinapatupad noong ika-15 ng Disyembre taong 1771 ang nagbibigay proteksyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging ang mga taong naninirahan sa isang bansa. Ayon naman sa Article 2, Section 11 ng Philippine Constitution, the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for every human rights. Ibig sabihin, ang karapatang pantao ang pangunahing responsibilidad ng Estado o Republika ng Pilipinas. Kaya naman, itinatag ang iba't ibang mga ahensya upang magtaguyod, matugunan, masiguro at maisulong ang mga karapatan ng bawat isa. Ang Batas Republika bilang 10368 naman ay batas na nagkakaloob ng reparasyon at rekognisyon ng mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao ng rehimong Marcos. Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang sa mga batas na isinulong patungkol sa karapatang pantao. Bilang panapos, masasabi ko lamang na kahit na tayo ay may maraming pagkakaiba-iba, lagi nating tandaan na ang bawat isa sa atin ay may karapatan at kalayaan na dapat matamasa. Pahalagahan sana natin ang ating mga karapatan tungo sa maganda at maunlad na kinabukasan. Iyon lamang po at maraming salamat.